Guys, so welcome to my YouTube tutorial. So ngayon, ang gagawin natin, magre-repair tayo ng electric kettle na walang power. So bago natin i-plug in, i-tester mo natin para malaman natin kung may ibang problema. Okay, so dito naka-ohms naman siya, so check lang natin. Ayan yung magana siya. So ikabit lang natin dito sa plug. Tapos switch natin, so hindi pumalo. Okay, wala. So plug in ko lang para makita nyo lang na wala siyang sindi o walang ilaw, hindi gumagana. Kapag nagkaroon ng sindi ito, ibig sabihin may power sa, pero pag hindi sumindi, walang power pag naksaksak. Pero sa pinapakita ng tester, wala siyang power. So pakita ko lang sa inyo. Tapos pipindutin natin yung switch. So yan, di ba? Hindi siya umilaw. So okay, unplug na natin ito. So ang gagawin na natin, check na muna natin yung power cord. So check natin line to line, line dito at saka line sa dulo. Sabihin yung continuity, check natin. So okay naman, hindi naman siya nakalubog. So ayan, meron yung isang linya, hindi pa tayo dito sa kabilang linya. So ayan, meron siya. So buo itong power load. Okay ito. So ang susunod natin gagawin, itong switch, check natin ito, baka ito yung problema.
kabila matigas. Nag-melt, no? Uy, tanggal na. Ayan, ibig sabihin sunog na. Lose contact, kaya wala siyang power. Sira. So defective itong switch. So guys, ang gagawin natin ay maglalagay muna tayo dito ng wire. Kukonect natin yung dalawa para ma-check natin kung okay yung ating heating element, kasi sa ngayon sira yung switch. So alam natin na sira ito. Ayan, check naman natin yung heater kung okay. So connect na natin ito. Rekta muna tayo, rekta. Ayan, check natin dito sa plug nya kung gagana siya. Sabihin, pag nagkaroon to ng resistance, so okay yung heater natin, okay, yung heating element. So ayan, pumalo siya. So ayan, 61 60 559.7 ohms. So ibig sabihin okay yung ating heating element. Problema lang talaga natin ay yung switch, no, ito tatanggalin natin, tapos bibilan natin. Okay, so para naman natin malaman kung gumagana yung ating power, so pa-plugin natin siya. Pag sumindi ito, ibig sabihin okay, yung pinakita ko kanina sa inyo 100% may power yan. So para makita nyo lang na gumagana, plugin ko na. So ayan, kita nyo gumana na siya. Ibig sabihin may power na yan. Guys, so nakabili na ako ng bagong switch. Ayan, so ito naman yung ating luma. So di tatanggalin na natin ito. Tapos ito naman may kakabit natin dito. So connect na natin yung wire dito sa switch. So dito kahit magkabaliktad, wala naman tayong magiging problema. Okay, so ito yung kabila. Bago lang. So kita natin ng konti.
kabila. Okay. Ano pa? Okay. Tibay na. So, kakasar natin. Ito isang natin. Ayan. Maganda.
Tinawag natin ito sa tabi. Ayan. Kalak na. Double check. Screw switch. Over. Ano? So, tester natin ulit kung gumagana talaga. So, nakabit na yung switch. So, dito tayo. Tester. So, yan. Naka-off ang switch. Naka-zero. So, dito tayo pipindot. 1. Switch on. So, yan. Umalo na. 35.2. So, okay na yung ating electric kettle. Ang laging problema lang yung switch. Yung switch. So, sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. Pakilagay lang po ng comments sa baba. At kung nagustuhan nyo po yung aking video, paki-subscribe na lang po para updated kayo sa bagong upload na video. So bagong lahat, i-try muna natin ito, paganahin. Lagyan natin ng konting tubig para makita nyo lang. Okay guys, so tatry natin paganahin. Nalagyan ko na ng tubig para makita nyo. Okay, so paplugin ko na ito. Switch on kasi nagkapagan na. So yan guys, gumana na. Ayan. So hintayin natin na uminit ang tubig. Kaya naririnig kumukulo na. Para kaya mamusok na. Ito yung pakulo na. Guys, so sana nagustuhan nyo yung aking video. Pag-subscribe na lang po. Marami pong salamat.